may isang insidente po na humingi sa akin ng tulong si Vice Mayor Pulong Duterte. Hindi ako nagkamali, year 2014 o the last quarter of 2013. Ang sabi niya sa akin, bro ang tawag niya sa akin dahil magka-brand kami sa Freemasonry. During my time as Worshipful Master in 2011, pumasok si Pulong at si Jintan. Nakalusot sila. Nagpatulong siya ng kanyang container van na galing China na bumili siya ng mga personal effects kagaya ng mga furniture dahil gamitin niya sa kanyang inauguration ng kanyang bagong bahay ay na-delayed. Nagpahanap siya sa akin ng broker. May narekomenda akong broker. Ang pangalan po nito ay si Mark Schwico. Dito po, nalaman namin na 4 months o 3 months na delayed ang kanyang shipment. Dito, pinatawag ako ni Vice Mayor Pulong at sinabi niya sa akin na nakita sila ni Mr. Charlie Tan sa China. At dito, si Mr. Charlie Tan ang nagsabi sa kanya na dahil mayroon isang binili ng mga souvenirs, isahin na lang nila ang shipment dahil malaki ang van ni Vice Mayor Pulong. 40-footer van. Pumayag siya. Noong na-delay na ito ng husto, meron siyang gisabi sa akin na 100% siya binalahan ni Charlie Tan ng illegal drugs, particularly shabu, ang kanyang van. Ang sabi niya sa akin, pag dumating ang van sa Davao, iskultan mo ang van, ipa-deliver natin doon sa isang barangay hall sa kanyang barangay sa Katulunan Grande. At pag open ito, kung may laman ito, hulihin mo si Charlie Tan. Ang sabi ko sa kanya, tama. So nag-agree ako. Mga several months pa, kung hindi ako nagkamali, saka dumating ang kanyang van. Sinundan namin ang van. Pero bago ako makadating sa basketball court ng Katulunan Grande, tumawag si Vice Mayor Pulong. Ang sabi niya sa akin, arbor ko na lang ni bro. Ako nang bahala kay Charlie. Dito nagkaroon ako ng maraming iniisip. Siguro kung hindi ako gumawa ng isang maling judgment call sa mga kapatid ko, kung inarbor ko din ang mga kapatid ko, baka buhay pa ngayon, nakakulong lang. Hindi ko man nakita na may laman ang van. Pero sabihin na lang natin walang laman. Masama pa rin ang loob ko. Pwede pa lang mamili. Samantalang ako, nakalubog ang 2 paa ko sa impyerno dahil sa pag-impose ko sa campaign ni Mayor Rudy against illegal drugs. Simula noon, hindi na ako nagipag-communicate kay Vice Mayor Pulong. Sa isa pang insidente, meron siyang pakiusap. Maraming nag-complain at naningin sa kanya dahil ginagamit ang kanyang pangalan at kanyang boses sa telepono, sa cellphone. Dito gi-complain niya sa akin at kay Jim Tan na gusto niya pa-imbestigahan. Nung nagkanda kami ng investigation, nakita namin na valid ang kanyang complaint. Totoo. Ginagamit ang kanyang pangalan
at ang kanyang boses ginagaya. Nakakuha kami ng mga CCTV footage ng mga complainant. Nalukit namin ang suspect at dito nagbuo ako ng grupo led by Jim Tan. Dito napatay ang suspect. Napatay ang may-ari ng tindahan. Tinamaan ng isang matanda. Ang shooter dito ay si Edgar Matubato at si Espiritu Rinante Medina. In short, we literally address the valid complaint of Vice Mayor Pulong. Wala siyang direktang inoto sa akin na patayin. In fairness naman sa kanya. Pero to our understanding, carried na yun.